Hindi ito ang lugar para tayo magdebate. Yes, sir. Kung may Yes, sir. reklamo ka, mag-hain ka na lang ng reklamo. Pero ngayon, papasok kami sa ayon sa gusto mo. Mga kabayan, isa lang yan sa mga pahayag ni Davao City Police General Torre III sa abogado ni Pastor Kibuloy na si Attorney Israelito Torion. Ito ay matapos pumalag ang kampo ni Kibuloy na lusubin ng mga pulis ang compound ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC sa Davao City, kung saan ay pinaniniwala ang nagtatago ang pastor at founder ng KOJC na si Apollo Kibuloy. Ayon kay General Torres, sa ayaw at sa gusto ng kampo ni Kibuloy ay lulusubin nila ang compound para halughugin at tugisin ang wanted na pastor. Naniniwala kasi si Torre na nasa loob lang ng compound ang pinaghaharap nilang pastor na si Kibuloy. Andyan. I-attempt na lang ilabas yan. Yan ang aming hinihiling hanggang ngayon. I'm praying that he finds the light and just surrender and face the charges in court. May suspicions tayo dyan. Alam natin kung nasaan yan dahil alam namin ang engineering plans niyan. May mga duda kami dyan ng mga lugar kung saan dyan nagtatago, bunker. Kaya meron kaming dala-dala dyan heartbeat detector. Kahit isang pie ang kapal ng simento, malalaman namin kung may tumitibok na puso dyan sa likod ng simento. Sa ginawang paggalugad ng halos 2,000 pulis sa KOJC compound, nagreklamo ang mga miyembro ni Kibuloy na maraming nahimatay sa kanilang hanay at meron pa nasawi dahil sa naganap na tensyon at sinasabi nilang persahang pagpasok sa kanilang compound ng kampo ni PNP General Torre III. Pero ayon sa tagapagsalita ng PNP, inatake sa puso ang nasabing miyembro ng KOJC dahil sa ilang araw ng puyat at pagbabantay sa kanilang pastor. May na-confirm na cardiac arrest at arrival, pero ang dahilan, dahil ilang araw ng puyat, dahil sa pagbabantay doon sa tower. And then matagal din silang tumawag ng ambulance para dalhin yung patient papunta ng hospital. Pinabulaan na naman ni Torre na gumamit sila ng dahas para sa ginawa nilang paglusob sa compound kung saan ay nagreklamo ang mga miyembro ni Kibuloy. Ayon kay Torre, wala silang dalang tirgas taliwas sa mga bintang ng ilang KOJC members. Wala kaming tear gas kasi wala nga kaming mask at wala kaming dala. Sila ang gumamit ng fire extinguisher. Binira ang mga tao namin kaya ang kati-kati sa balat. Tapos ginamit pa nila ang bangko para i-break up information namin. May nasugatan kami tao. Samantala, habang nagkakaroon ng search operation sa compound ni Kibuloy, sabay namang nagsagawa ng press conference ang grupo ni Atty. Harry Roque, kung saan ipinuna at binatikos niya ang ginawang di umano ay harassment ng PNP sa mga miyembro ng KOJC para ilabas at isuko nila ang kanilang pastor at managot sa mga paratang at kasong isinampa sa kanya. Ang hindi po natin maintindihan, bakit nagamit pa ng tear gas samantalang voluntaryo namang pinapasok ng 1,500 na kapulisan para na naman 3,000 pala, I stand corrected, 3,000 na kapulisan para lang arestuhin ang isang pastor, Apollo Kibuloy. Pangatlong pagkakataon na po ito na sinalakay nila ang KOJC compound at hinahanap ang pastor Kibuloy. Sa lakalaki-laki naman ng kanilang intelligence span, bakit hindi pa nila nahuhuli ang pastor Kibuloy? Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Naniniwala ba kayo na nasa loob pa ng KOJC compound si Pastor Kibuloy na siyang pinaniniwalaan ng PNP? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment niyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayo updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Jess, maglalabing 3 oras na nga ang hinahalughog ng Philippine National Police ang loob ng Kingdom of Jesus Christ compound dito sa Buhangin, Davao City. Bahagya namang nagkaroon ng tensyon kanina sa gitna ng paghahanap. Pero hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nila mahanap si Pastor Apollo Kibuloy at 4 pa nitong akusado na nandito lang daw sa loob nagtatago. Mag-aalas 4 ng madaling araw,
Nang dumating sa harap ng compound ng Kingdom of Jesus Christ ang mahigit 2,000 naka-full battle gear na pulis para halughugin at hainan ng warrant of arrest sa loob si KOJC founder Pastor Apollo Quiboloy at 4 pang akusado. Mismong hepe ng Police Regional Office 11 na si Police Brigadier General Nicolas Torre III ang nanguna sa operasyon. Pero bago pa sila makapasok, hinarang na sila ng abogado ni Quiboloy. Kinuwestiyon nito ang bitbit nilang mga warrant na naka-address sa Pasig at hindi sa Davao City. Kahit saan namin pwede yan, kahit na yan ay Pasig and elsewhere. Ito, attorney. Yes, sir. Hindi ito ang lugar para tayo magdebate. Yes, sir. Kung may reklamo ka, maghahain ka na lang ng reklamo. Pero ngayon, papasok kami sa ayon sa gusto mo. Eksaktong alas 5 naman ng umaga nang mapasok ng mga pulis ang compound. Kasama nilang pumasok sa loob ang mga tauhan ng DSWD. Positibo si General Torre na nasa loob lang ng compound si Quiboloy. Ang problema, 30 hektaryang lupain ang kinakailangan nilang suyurin. Tinignan ng mga pulis ang kada sulok ng mga kwarto na pwedeng pagtaguan ng pastor. Hindi naman pinayagang pumasok sa loob ng compound ang media, pero flash sa malaking screen ang nangyayari sa loob para mamonitor. Sa gitna ng paghahalughog, bahagya ulit nagkatensyon. Ilang miyembro ng KOJC ang hinimatay sa loob, habang ang isa pa nilang kasamahan inatake sa puso. Sinubukan pang isugod sa ospital ang 53 anyos na lalaki, pero idiniklara rin daw dead on arrival. May na-confirm na cardiac arrest dead on arrival, pero ang dahilan, dahil ilang araw ng puyat, dahil sa pagbabantay doon sa tower. And then matagal din silang tumawag ng ambulance para dalhin yung patient papunta ng hospital. Ayon naman sa pamunuan ng KOJC, gumamit ng dahas ang mga pulis na nang raid sa compound. Hindi raw bababa sa 16 na miyembro nila ang sugatan dahil gumamit din daw ng tear gas ang mga pulis. Pinabulaanan naman niya ni General Torre dahil mga pulis daw ang ginamitan ng fire extinguisher ng ilang taga-suporta ng pastor. Wala kaming tear gas kasi wala nga kaming mask at wala kaming dala. Sila ang gumamit ng fire extinguisher. Binira ang mga tao namin kaya ang kati-kati sa balat. Tapos ginamit pa nila ang bangko para i-break up ang formation namin. May nasugatan kaming tao. Sa kabila ng gulo, tinuloy ng mga pulis ang operasyon. Pero ni anino ni Pastor Quiboloy at iba pang akusado, hindi pa rin nila nakikita. Gayunman, may nakita raw na palatandaan ang PNP na sa loob nga ng compound nagtatago ang pastor. Alas 3:40 kaninang umaga, nagmarcha patungo sa harapan ng Kingdom of Jesus Christ compound sa Buhangin, Davao City ang malaking bilang ng mga pulis. Ilan sa mga ito ay mula sa iba't ibang police station sa rehiyon sa pangunguna ni Piero 11 Regional Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III. Layo ng mga ito na magsilbi ng warrant kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Quiboloy at sa 4 na kapwa niya akusado. Pero bago pa man tuluyang makalinya o makaporma ang mga pulis, nagkaroon ng kaunting tension sa pagitan nila at ng abogado ng KOJC. Giit ni Attorney Israelito Torion, kailangan munang magpaalam sa pamunuan ng KOJC bago nila pasukin ang compound. Magtatanong lamang po kami kung ano pong basihan, anong warrant of arrest ba yan para pwede po nating mapag-usapan. Hindi po kailangan ng dahas, hindi po kailangan ng force. Willing po kami makipag-usap po sa inyo. Ipinakita naman ni Police Brigadier General Torre ang dala niyang alias warrant at iginiit na anuman ang mangyari ay papasukin nila ang compound para isilbi ang warrant. Hindi ito ang lugar para tayo magdebate. Yes, sir. Kung may reklamo ka, maghahain ka na lang ng reklamo. Pero ngayon, papasok kami sa ayon sa gusto mo. Sinubukan pang kausapin ng mga abogado at ilang miyembro ng KOJC si Torre at nanindigang labag sa batas ang plano niyang pagpasok. Pero nanindigan si Torre na gigibain nito ang gate kapag hindi nila ito bubuksan at aalisin ang mga nakaharang sasakyan at fire truck. Sa huli, pumayag din ng KOJC group na pumasok ang mga pulis. Binalaan din sila na huwag tangkaing hadlangan o harangin ang mga ginagawang
paghahanap ng mga pulis dahil makakasuhan sila. Eksaktong alas 5 ng umaga, nagsimulang pumasok ang nasa 2,000 pulis sa pangunguna mismo ni Police Brigadier General Torre. Kabilang din sa pumasok ang mga searcher, investigator, SAF, CDM, arresting team, first aid team. Kabilang din sa pumasok ang mga searcher, investigator, special action force, civil disturbance management, arresting team, first aid team at ilang kinatawan mula sa DSWD. Karamihan sa mga pulis ay may body camera o dalang cellphone para sa documentation. Ayon kay Torre, nagdala sila ng mga heartbeat detector para malaman kung may mga nakatagong tao kahit sa ilalim ng lupa o secret tunnel. May mga dala rin silang generator sets at long-range acoustic device. Nagkaroon naman ng tensyon at tulakan sa pagsisilbi ng warrant matapos harangin ng ilang KOJC members ang mga pulis. Inilak daw ng pulisya ang buong compound, bagamat may ilang mga miyembro pang nagpumilit na pumasok sa loob. 5 miyembro din umano ng KOJC ang hinimatay sa gitna ng tensyon. Ayon kay Torre, posibleng nasa loob lang ng compound si Kibuloy kaya nila ito hinahanap. Andyan. I-attempt na lang ilabas yan. Yan ang aming hinihiling hanggang ngayon. I'm praying that he finds the light and just surrender and face the charges in court. Hindi pa masabi kung matatapos na ngayong araw ang paghahanap kay Kibuloy. May suspicions tayo dyan. Alam natin kung nasaan yan dahil alam namin ang engineering plans niyan. May mga duda kami dyan ng mga lugar kung saan dyan nagtatago, bunker. Kaya meron kaming dala-dala dyan, heartbeat detector. Kahit isang pie, ang kapal ng simento, malalaman namin kung may tumitibok na puso dyan sa likod ng simento. Sakaling mahuli ito ay dadalhin siya sa korte na nag-issue ng kanyang warrant. Rosalie, pinapulaan na naman ng Tier 11 ang alegasyon ng KOJC na may 7 miyembro o umano sila na nasawi sa gitna ng pagsisilbi ng warrant of arrest sa mga otoridad ayon sa Tier 11. Hindi matay lang umano ang mga naturang miyembro dahil ilang araw na sila na wala sa tulog at dahil na rin sa init ng panahon at pinabulaanan din ng PNP itong napaulat na tear gas o umano sa pagsisilbi ng warrant kanina. At ayon nga kay General Torre, 30 ektarya itong compound na kanilang lilibutin at mahigit 40 building ang kanilang papasukin at hanggang sa ngayon nga ay nasa 1/4 pa lang sila o nasa 10 building pa lang ang kanilang tatapusin at mamayang alauna ng ditong hapon ay inaanyayahan ni General Torre itong mga media na pasukin ang compound ng KOJC. Yan muna ating balita mula rito sa Davao City. Habang narito po tayo, patuloy pong inaatake ng kapulisan at tinitake over ang premises ng KOJC. Di pa man po kumpirmado, narinig ko na po, di umano, na 6 na katao na ang namatay sa paglusog na yan dahil sa paggamit ng tear gas. Ang hindi po natin maintindihan, bakit nagamit pa ng tear gas samantalang voluntaryo namang pinapasok ang 1,500 na kapulisan para na naman 3,000 pala, I stand corrected, 3,000 na kapulisan para lang arestuhin ang isang pastor, Apollo Kibuloy. Pangatlong pagkakataon na po ito na sinalakay nila ang KOJC compound at hinahanap ang Pastor Kibuloy. Sa lakalaki-laki naman ng kanilang intelligence pan, bakit hindi pa nila nahuhuli ang Pastor Kibuloy? Sa aking eksperyensya bilang isang abogado na 34 na taon nang nag-active practice bilang isang litigator sa mga criminal cases, ngayon lang po ako nakakita na simpleng warrant of arrest, kinailangan iserve ng 3,000 na kapulisan, kinakailangan lusugin, at kinakailangan i-take over ang property ng KOJC. Nangyayari lang po ito kapag meron ng digmaan at nais na i-confiscate ng isang estado ang pag-aari ng mga kalaban. Ang huling beses po na nangyari ito, na forcibly tinake over ang propiedad ito ng isang simbahan pa ay nung pangalawang pandaigdigang digmaan
Bagamat noong panahon din ni Marcos Sr., nagkaroon din po ng sapilitang pagkuha ng media outfits gaya ng Channel 2 at ng Channel 7 na nangyari din po ngayon dahil ang broadcast studio ng SMNI ay naroon din po sa loob ng KOJC compound. Pero nung panahon ni Marcos Sr., at least hindi niya sinalakay ang mga simbahan. Di gaya ni Marcos Jr. na ngayon, sinalakay din ang simbahan ng KOJC. Di gaya ng panahon ni Marcos Sr., ang mga sundalo sa Marcos Jr. na administrasyon, hindi lang sa pilitang tinake over ang simbahan ng KOJC, binastos pa, inihian ang kanilang kinukonsiderang sacred grounds. At sa pilitang, ipinatigil ang lahat ng pagsamba. At least si Marcos Sr., diktador man siya, nanlabag siya ng karapatang pantao, hindi siya naghimasok sa pananampalataya ng Pilipino. Pilipinas, ano ba inaantay natin? Nakita niyo na ang paggamit ng dahas laban sa isang simbahan dahil ito ay kritiko ng administrasyon. Nakalimutan na nila nung minsan ang KOJC lamang, ang SMNI lamang, ang sumuporta sa kandidatura ni Marcos Jr. Pero ngayon, tinatratong terorista ang Pastor Apollo Kibuloy at ang kanyang mga nananampalataya sa kanilang simbahan. Ano pang inaantay natin, mga Pilipino? Nanindigan tayo laban sa kalabisan ng mga Espanyol. Nanindigan tayo laban sa pananakop ng mga Amerikano. Nanindigan tayo laban sa pananakop ng mga Hapon. Nanindigan tayo laban sa paglabag ng karapatang pantao at korupsyon ni Marcos Sr. Ano pa ang inaantay ninyo? Gusto nyo bang maubos ang lahat ng Pilipino bago kayo gumalaw? Aantayin pa ba na ang inyong mga pamamahay ang sasakalakayin? Aantayin nyo pa ba na ang inyong mga simbahan ang sasalakayin? Aantayin nyo pa ba na ipasara ang lahat ng mga periodiko at mga istasyon ng TV at ng radyo bago kayo magsalita? Tama po, meron tayong social media. At nagpapasalamat ako na yung mga nanood at nag-like nung ating pagtitipon sa EDSA kahapon ay umabot na sa halos kalahating milyon sa aking Facebook Live alone. Pero hindi po sapat na ang kayo po ay sumasapi sa social media. Kinakailangan manindigan na po sa lansangan bago tayo maubos, bago magbaliwala ang ating karapatang pantao. Di umano, binastos ko raw ang Kongreso. Pilipinas, napanoodin nyo ang hearing na 3 beses ng 8 oras kada hearing. Ni minsan, wala akong binastos doon. 34 na taon na akong abogado, wala pa akong nakikita ang huwes na nagpakulong dahil na-miss ang isang hearing sa 4 na hearing. Di po ako naniniwala na yan ang dahil sa pagbastos. Naniniwala po ako sa samulat-mula yung investigasyon ng Kongreso, hindi po yan investigasyon sa Pogo. Yan po ay investigasyon kay Harry Roque ng matuluyan ng makulong yan at mapatahimik. Hindi po tayo papayag dahil kung lahat tayo magpapatakot, talaga pong mananatili sila sa pwesto panghabang buhay. Ang sabi ko nga po, huwag niyo na ako ikulong, patayin niyo na ako dahil doon lang po ako magkatahimik. Habang ako'y nahihina, ako po'y magsasalita laban sa paglabag sa karapatang pantao at pag ang gobyerno po ay hindi nagtutugon sa mga pangangailangan ng sambayanan. Ang tanong pa rin, Mr. President, na aking kinampanya ng huling eleksyon at inakyat ang kanyang entablado. Adik ka ba
Kaya mo bang magpatakbo ng gobyerno? Hindi ko sinasabing alin ka na. Bagamat ang daming mga ebidensya na, mga confidential informant, isang video na na-authenticate, at isang testigo na nakakita sa iyong gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Ang akin, dahil kinampana kita, magbet ako sa entablado, bigyan mo ako ng kasagutan. Adik ka ba ngayon? Dahil kung ikaw ay adik, pwede naman ikay magpahinga na. Pwede naman ikay magpagamot. Wala akong galit na personal laban sa iyo. In fact, ang gusto ko, gumaling ka. Pero itigil mo ang panunungkulan kung hindi mo kaya gampanan ang iyong katungkulan bilang isang presidente. Kaya ba nais mong ikaladkad ang Pilipinas sa gera na wala tayong panalo at wala tayong interes? Dahil ikaw ay napapraning na impluensya ng pinagbabawal na gamot? Kaya ba hindi ka nakakabigay ng solusyon sa patuloy na pagtaas ang presyo ng bilihin, kakulangan ng trabaho at kababaan ng sweldo dahil apektado ang iyong pag-iisip ng pinagbabawal na gamot? Kung ganon, Mr. President, nagawa mo na ang dapat mong gawin. Naibalik na ang pangalan ng Marcos sa kasaysayan ng Pilipinas. Pero pwede ba? Umaapila ako sa iyo sa pagmamahal niyo sa bayan kung ano pang natitira dyan. Kung ikaw na ay wala sa tamang pag-iisip, ibigay mo na sa iba ang liderato. Dahil nakasalalay naman po dyan ang buhay ng mga Pilipino.